Morning! I'm Ezel, This is Marvin. and welcome to Podcast. Classic. So, Marbs, Sige. back again after how many Weeks. weeks? Twice a month kami, guys. Tayo naman. So, kumusta man yung yung first episode mo First na, Marbs? episode? Masaya. Masaya. Tapos yun, maraming positive na feedbacks. Yeah. Give me one positive feedback. Oh, Teka. Maganda yung quality. Oh, yabang. nice. Thank you sa mga listeners. Humble pero hambog. Hambog. So, yun na nga, ano yung pag-usapan natin ngayon, Marbs? Anong Ngayon, topic natin ngayon? about sa Reading 101. Yes. Number 2, one word for 2025. Okay, one word. And then 2025. number 3, yung goals natin for Goals 2025. So, Reading 101, Marbs. So, ang pag-usapan natin ngayon is how did we end up reading? No? Ikaw, Marbs, nagbabasa ka ba, Marbs, ng books? Oo naman, syempre. Lately lang. Lately. Last year lang ata, Zal. Last year. Last year lang. Yung self-help books, ha? Self-help yung books. pang-growth na books. Last year lang. Pero books na paano magbasa, mathematics, science. Kinder pa lang. Kinder pa, high school. High school. Ako rin, lately lang din, Marbs. Kaya nga natin, pag-usapan natin ang reading kasi paano tayo na end up reading sa... Anong effect nun after a year? Anong effect nun? Kasi 1 year pa lang ako nagbabasa. Ako rin. Actually, ako rin. Marbs? Why is reading crucial sa generation natin ngayon? I believe na crucial talaga siya kasi nasa internet era na tayo eh. Tapos, ang internet very unreliable na source of information. Alam mo yan? Meron yung isang post sa Facebook na motivational yung goal naman ng page na niya. Sabi niya doon, ang bubuyog daw, hindi nga daw alam na kaya niyang, ang katawan niya is not built to fly kasi mas malaki ang katawan kaysa sa pakpak. Ganyan ang bubuyog, di ba? Ganyan. Tapos ang attributes daw ng bubuyog na yun is imposible daw talaga makalipad. Pero nakakalipad siya. So, ang lesson daw doon is kahit hindi mo daw kaya, go ka lang pa rin. Di ba ganyan? Ganyan. Pag-check ko sa science na legit na science, kaya man talaga nagbubuyog maglipad. Fake news! Ano nakasabi daw? Fake motivation. Ang weight ng bee, kahit malaki ang mass niya, malaki ang kanyang na body. body. Di ba maliit yung pakpak? Maliit ang pakpak. Hindi daw kaya actually ng pakpak liparin yung ganyang i-carry yung ganyang katawan. Pero syempre, walang idea ang bubuyog. Lumilipad lang siya. So, kumbaga, same daw sa tao. Kahit daw, diba, diretso lang. Nung chinek ko na yung... Pag-fact check mo, Pag-fact check ko, hindi, kaya talaga ng bubuyog lumipad. In-explain ng science, paano nakakalipad yung bad trips ko. Kaya that's why, important talaga mag-read, mag-rely sa information na nakasulat kaysa sa internet. Sa internet. Kasi sa Marv, sa research, may mga reliable source talaga. Yun yung mga... Meron naman, type 1 na reliable sources which are the articles and journals. Galing talaga yun sa science. Doon yung reliable source na makita mo, nakakalipad talaga ang bid kahit ganito ang mass niya. Dahil sa ganun. Ano perspective mo sa reading, Marvs? Bakit late ka lang nakabasa? Sige daw. Late lang. Kasi dati, nung Gen Z pa ako nung panahon natin, tinatawa-tawag basta Zel kasi parang para sa akin wala akong time. Alam mo yun? Pero marami akong time gumawa ng mga kalokohan dati. Alam mo yun? Late mo na din ma-realize na marami kang time for kalokohan pero wala kang time for growth. Sobrang self-lessons ko yun. Self-lessons. Tapos, nung nag-try na talaga ako magbasa, actually yun din ang first book ko din nabasa eh. Yung yung Atomic Habits. Yes. Yan. Atomic Habits. James Clear, lalabas dito. James Clear. Atomic Habits, James Clear. Ayusin mo Tapos, Marbs. So, ayun, first time ko magbasa. Pero, nung nagbasa ako,
nag-decide talaga ako na magbasa. Alam mo yan? Kasi iba kasi yung nagbabasa lang na for the sake lang na may pang picture lang sa Instagram. Diba, ganun? Ako nagbasa talaga ako for the sake na mag-grow ako. Ano nag-push sa'yo na magbasa? Ano, Lalo related... na Atomic Habits. Atomic talaga. Habits. Related pa rin sa episode 1. Gusto ko nang magbago. Hindi, ganyan ka, Marvs. Okay, naka-appear din. Episode 1. Editor! Sige na, Marvs. Sige, tapos. So, yun. Kasi, nasa may goal ako nung time na yan, nung year na yan. Tapos hindi ko makuha for how many years na. So, timing, yung coach ko sa gym, si Coach Mark. Sabi niya, Mark, may book ako, Mark, makahelp to sa'yo, ganyan. Si Mark Bautista, shoutout. So, ayun, pinahiram niya ako ng book, Atomic Habits. Yan na yan. Tapos, nakita ko na doon na, okay din pala magbasa ng book. Tapos, ang ganda ng lesson. Yung perspective, yung way ng utak natin mag-move, magbabago. Kasi, kinakopy na natin yung the way, yung libro na yun, paano yung nagawa, ganyan. So, sobrang ganda. For example, ang paborito ko doon sa libro na yun, yung 1% Better Than Yesterday. Diba? Kasi yung iba, sabihin natin sa mga coach natin, or mga mentor, dapat bukas magbago ka na. Ganun. Hindi ganun eh. Ang Atomic Habits, ibang ginagawa. Hindi mo kaya 100% magbago agad bukas. Pero kaya mo 1% better than yesterday. So, yun yung nagbago na. Kaganda, Tapos, Kaya na kahit sino, doable. Doable na. For example, 1% better a day ngayon, Zel. Ngayon ka pa lang nag-start. 1% ngayon, and then bukas 1% better than yesterday. So sabihin natin 1 month mo na ginagawa, 30 days. 30% better 30%, ka na last month. Since last month. Di ba? Ayos. Di ba? Kung sabihin natin, hindi mo kaya, sabihin natin, hindi ka marunong sabihin mahina ka sa math. For example, for the students, mahina ka sa math. Ngayong araw, study ka ng basic na, kung ano yung equation hindi mo talaga kaya gawin, pag-aralan mo today, 1% better. Bukas, practicein mo na paano mag-solve, 1% better. So, na araw, mas mahirap. Same equation, pero mas mahirap na. Hanggang sa by 1 month later, 30% better ka na than the last month na Marvin. Ano siya yung parang progressive. Progressive. 1% lang, pero laki ng hiwal. So, ganda, Marvs, no? Atomic Habits ni James Clear, no? James Clear. Yun pala ang una mo nabasa. Yan. Ikaw, ano una mo nabasa? Ako kasi, since pharmacy pa, Marvs, di talaga ako mahilig magbasa. Pero dapat mahilig kayo, di ba? Kailangan mo lang mabasahin. Oo. So, lang talaga, hindi ko gina-absorb tapos magbasa lang ako for the sake na maka-answer na exam. So, hindi pa ako marunong magbasa na ma-absorb ko yung ma-apply ko yung mga nabasa ko. Hindi pa. Actually, pero din Zala, i-add ko lang din. Nag-start lang tayo na gawin yung isang bagay. For example, magbasa ng libro. Or any growth na. Nag-start lang tayo kung genuinely kailangan na talaga natin. I mean, iniisip natin na kailangan natin. Kasi kung fake natin na ginagawa lang, hindi yan papasok sa utak natin. Hindi papasok. For example, sa'yo, nag-start ka lang din nung naisip mo na kailangan mo talaga mag-learn. Kailangan ko mag-learn kay ang na-discover ko sa self ko based sa first episode. Diba? Ang sira sa aking mind is yung paningin ko sa mundo, yung perspective ko sa life. Kaya nasabi ko na narcissistic ako. So, ako din narcissistic din ako dati. Na-discover ko yung book na 12 Rules for Life ni Jordan Peterson. Ganda. Mag-guest namin sa sunod. What's up, my friend? Ang ginawa ko, magbasa ako isang libro pero i-absorb ko siya. So, nabasa ko yata yan mga 7 times na. As of this year. Same 7 times. Same book? Ganyan. Same book. May ginadaanan ko siya. Kay, ang reading ko kasi, Marvs, audiobook. Muna discover ko sarili ko na yung mata ko kung magbasa ng mga words, nagasabay rin siya. Matulog. Ako, ganyan din ako. Anyways, ang point ng book, mag-share lang ako ng 2 rules na nag-struck sa akin. Yung first rule is, tell the truth and if possible, don't lie. So, ano ibig sabihin yan? Ano siya? It struck me kasi
sometimes nagsasalita tayo due to gusto natin i-manipulate ang tao na ganito ang thinking nila sa atin. Na may impress sila sa atin. May-impress sila. Nag-set ka ng gusto mong standard sa sarili mo na hindi ikaw. Fake, Diba? fake persona. Fake persona lang na in reality, di ba, hindi ikaw. So, ang pinag-usapan niya doon is yung inner critic. Sino ba yung inner critic? Siya yung nagsasabi na, habang nagsasalita ka, ikaw ba yan? Sure ka? Di mo naman ginagawa Di mo yan naman ginagawa. Oh, sus! Pa-share ka ganyan. Wala man yan. Oh. So, yung writer, si Jordan Peterson, ganun siya dati in his 20s, Kabataan. 30s. Na Actually, alas lahat naman tayo ganyan. magaling siya daw Marbs, magaling siya mag-debate. Pinapanalo niya ang debate through manipulation. So, ginamanipulate niya ang tao na makuha niya yung mind niya, makuha niya yung answer na gusto. Yan, ginamanipulate niya. Tapos, yung sa pag-manipulate niya, magkamali man yung tao, tirahin niya doon sa mga mali. Ganyan. Okay. In short, sa sa debate pa lang, before pa magpasok, panalo na siya kaya alam niya paano laruin. Pero ngayon, Di ba siya? Psychiatrist siya? psychologist. Psychologist. Meron niya kasing graph. Vertical line is pain, tapos ang horizontal line is time. So, ang truth kasi, pag sinabi mo ang truth, mataas ang pain niya, ang pain level. Okay. O mas taas ang pain, maka-hurt ka talaga ng tao. But in time, bababa yan ng bababa until such time na maging na siya. Hindi na siya painful. Okay. Pero yun nga, ang fear kasi ng iba, kaya hindi nila gusto ng truth kasi ayaw nila yung Makasakit. sa peak ang pain. Makasakit. Nasa peak ang pain yun. Makasakit sa iba kung ibang sabihan mo ng truth. Sa akin, in my case, sinabihan ko sarili ko ng truth na, oy, weak ka dito. Hindi, hambog ka sa ganitong part. Diba? Ikaw, Mar, diba kung sabihan mo sarili mo na, kailangan ko i-correct to. Diba masakitan ka man? Siyempre. Masakit talaga. Pero there's no other way na wala na other way. So, takot ang iba kasi, takot daw sila na pumasok doon. Sa pain na yan. Instead of being accountable sa ilang sarili, doon na naglabas yung blame. Yung sinabi niya, yung example niya doon is, hindi ko talaga makalimutan, yung intern daw siya sa hospital, sa psychiatric hospital. Tapos, merong patient doon. Sabi niya, uy, nag-ano kayo? Tapos, grupo daw sila interns. Ano ginagawa niyo? Tapos, doon, na-practice niya naman yung tell the truth. Gina-practice niya pa daw. So, gi-analyze niya, sabihin ko ba ang totoo dito? Or magsabi siya ng lie na hindi yung pasyente, hindi ma-hurt yung pasyente. So, may pain din doon, di ba? So, ngayon, ang ginawa niya, sinabi niya ang totoo. Sabi niya, mga intern kami sa school na ito at nandito kami para mag-aral at saka mag-intern for internship. Ngayon, hindi ka pwede kasama kasi hindi ka intern. Okay. Di ba? Okay. Ngayon, nasakitan yung pasyente. Pero, na-realize niya na, tama bitaw, hindi man ako intern. Uy! Di ba? Diba? Tapos, okay. Mas clear. Nag-alis, Mas klaro. mas klaro. Pero yun nga ang question, Marbs, bakit mahirap gawin yun? Di ba, no? Interesting. Diba, ang first mo na instinct is, di ba, ikaw, limbawa ako yun. So, mag-come up lang ako ng something lie na para hindi ka masaktan. Hindi ako din masaktan. Hindi rin siya ma-hurt. Pero, naka-register yun sa conscience mo, sa subconscious mind mo, na nag-lie ka. Kahit sinabi mong maliit lang yan na lie, may consequence yan sa huli. Yun yung point ng book. Okay. Kaya, wag sabi ng lie. Tell the truth, or if possible, don't lie. Yun yung na-apply ko yun, grabe ang changes. And then yung second, Marbs, is yung last, pet a cat. Pet a cat when you see one in the street. So, yun, dalawa lang yun na rules sa 12 rules. Rule number 7 yung isa, rule number 12 yung isa. Bakit pet a cat? Grabe, kaganda. Bakit pala ibo ko, Marbs? Bakit pet a cat? Bakit pet a cat? Sabi niya gani, nakatawa siya doon kay hindi ito yung cat lover, dog lover daw sa the chapter na okay, alis kayo mga dog lover kay cat ang nandito. Cat person. Sa 12 rule.
So, ano ito, habang ginapakinggan ko to sa sasakyan, nagatayo talaga, maganda talaga siya, Marbs. Kaya ang cat kasi, ano ko ng cat, Cat person ka ba? Dalawa. Dog. May pusa tsaka May aso sa pusa. bahay. Di ba ang pusa, pag ipet mo, hindi mo alam kung ano gawin niya. May time na pag ipet mo siya, Magpapet siya. May time na pag ipet mo siya, kagatin ka niya. Or wala siya pakialam sa'yo. Deadma, kagatin ka niya. In short, you're dealing with a chaotic animal. Yung parang hindi mo ma-predict Hindi mo ba? ma-predict, Yung ma-predict ko anong gawin niya. Okay, gets ko na. Nagigets ko na point mo. Nagigets ko na. Bakit cat? Nagigets ko na point mo. Sige. Continue. Ngayon, kung ano man ang ibato sa'yo ng mundo, ipet mo lang. Ang ganda. Kaganda lagi. Kaganda, Marbs. Ang pusa, Ang ganda. magkagat. Ang pusa, magpapet. Ang pusa, hindi ka, traidorin ka niya. After mo pet, alis. Mag-alis. But, ang point ng libro na yun, Pet a Cat, is ibig sabihin, ano mo lang, gawin mo lang. Hayaan mo na lang. Hayaan mo. Kanang push through life. I-push mo lang life mo na kahit ano man ang sagot ng mundo sa ginagawa mong mabuti. Yan. Continue ka lang pa rin. Continue ka lang pa rin. Huwag mo lang i-mind. So, yun. Ang ganda nung second rule. I mean, maganda yung first rule. Pero parang nanibago ako sa second rule. Kasi ang second rule, parang sinasabi niya na, be kinder. Maging kind ka na lang kahit anong mangyari. Kind ka na lang, be kind. Kind. Pero Zal, nung ilang oras ba, Zal, ang gina-spend mo magbasa ng book? Yeah. Magandang question, Marbs. Per day ka ba? Ako per day ako. Nag-start ako, Marbs, per travel. Okay naman yun. Kumbaga, yan yung, yung queue. Yan yung queue mo magbasa. Ang queue. Travel. Yan. Sa Atomic Habits. Yun ang queue ko. Atomic Habits. Pag nag-drive na ako, tapos feel ko na long drive siya, like, papuntang Cotabato. So, instead na makinig ako ng music, mga headbang, magkinig na lang ako ng audiobook. Gitry ko siya kaisa. Tapos, Barbs, as in, na-addict ako, Marbs. Gusto ko magbiyahe. Nag-workout yung system na yan. Nag-work yung system na yan. Ako, per chapter ako. Magbasa. Per day. Per day? Per day. So, sa isang araw, isang chapter lang. Gusto ko basahin yung second chapter. Ayoko na. Titigil na ako kasi kailangan mag-stop yung hanggang doon lang. Kasi para ma-apply ko yung chapter na yan. And then bukas another chapter naman. So, ganun ako magbasa kasi pag dinamihan ko ang chapter, daming informations na hindi ko yun ma-apply kasi magiging word salad na yun lahat sa utak ko, ganyan. So, Anyway, yung kaibigan ko tinanong ko, Zel, kung kailangan ba tapusin ang isang libro. Sabi niya sa akin, syempre, very hard book reader talaga yun. May business din yan, may business din. So, sabi niya sa akin, hindi na kailangan basahin yung buong book as a whole. Kunin mo lang talaga yung gusto mo makuha doon. Kumbaga kung may nakuha ka na, and then after nyan, nung mga patapos ka na, parang wala na nangyari. Lipat ka na ng ibang book. Ka na sa next. At least nakuha mo na yung kailangan mo makuha doon. So, yun. Kasi iba akala ko kasi kailangan tapusin. Which is ginawa ko yun sa unang book. Yung book kasi is a wisdom from someone. Di ba? Kumbaga, kung hindi pa kayo nakatry ng mentorship kasi is a process na mas, for example, gusto mong biyahiin ang ganitong path. Sabi natin, for example, kay Izel, real estate yan, real estate. Gusto mo maging successful na real estate. For example, syempre wala tayong idea. Wala. So, ang ginagawa ng mentorship, mag-hire ka ng tao na may alam sa ganun, na naging success, na nagawa niya na for how many times na yan. Successful siya. So, ang gagawin natin sa mentorship, mag-i-hire natin siya or kung kaibigan mo, makalibre tayo. Kuya, paano yung ganito? Which is rare. Which is rare. So, ayan. So, tatanungin mo na, paano magbenta ng bahay? Paano construction? Paano lahat-lahat? Kaya real estate ang topic. So, ang mangyayari dyan, imbes na ikaw lang alone, mag-uumpisa sa zero, tapos tatahakin mo na yung path na yun, which is prone talaga sa failure. Kasi hindi mo alam saan yung mga
buho dyan. Yung mga butas ni mo alam. Unlike pag may mentor ka, ituturo na sa'yo na, Marv, nandito yung butas, nandito yung butas, nandito yung butas, nandito. So imagine niyo it's a path na nakabike or nakasasakyan ka. Alam mo na saan yung mangyayaring butas ahead kasi nasabihan ka na ng mentor mo dyan. So yun ang maganda sa mentor. So yun ang mentorship, which is expensive. So yung iba, which is tayo, bili kami ng books. Kasi minsan kasi di namin afford yung mentor or teacher. So yung mga tao na magagaling, may libro kasi sila. So yun yung bibili namin. And then, doon na kami kukuha ng ideas and lessons ahead ng system nila, gagayahin namin. Kung ano din na mag-workout sa amin. End of the day, yan, you're not starting from scratch. You're starting from someone's scratch. From someone's scratch. So, hindi mo na kailangan mahulog sa butas nung hinulugan niya. Yan. Which is maganda. Oo nga, maganda talaga yun. Kasi wala nang risk. Kung may risk konti na lang. konti na lang. So, yun na nga. And ang important din, Marvs, when sa pagbasa, i-apply mo. Siyempre. Application. Dapat i-apply talaga. Kasi, kumbaga, kahit sino pa yan ang magturo sa atin, Zel, sa amin, at saka sa inyo din. Kahit sino pa yan magturo, kung hindi natin i-apply, pointless yun. Pointless. So nice, Marvs, to. At least, maingganyo ba natin sila na magbasa? Sana. Sobrang laking help ng books. Ang next natin na topic is one word. So what is one word? One word is something na word mo sa sarili mo na mag-guide sa'yo sa 2025. Okay. Sa akin, one word ko sa 2025, obedience. Yan talaga. Paano ka naka-come up niyan, Marvs? One word. Obedience. Kasi, lahat ng discipline, lahat ng goal ko sa buhay, magkakatalo lahat yan sa obedience. For me, sa sarili ko to, sarili obedience. Kasi, kahit araw-araw pa ako nagbabasa ng book, kung hindi ko na naman i-apply, which is obedience yun, wala pa rin. Wala rin. For example, kunwari, may part ng personality ko na kailangan ko i-grow. For example, patience. Kunwari, mainitan ng ulo ko. Kunwari lang. So, nagbabasa ako ng book, How to Overcome This Impatient na Personality. And hindi ko pa rin i-apply. So, ganun pa. Obedience. Obedience talaga. Very important obedience. Tinatamad ka mag-workout. Nakatawars ka, di ba? Nagbasa ka ng libro na. Tapos ang title, How to be Patient. Tapos yung nainitin, kagitapon mo yung libro sa... Itapon yung libro. How to be patient. Tapos gagaya ka na. Pero minaalala ko ganun dati. So, for example, ito, kakabalik ko lang ulit sa workout. So, ang kailangan kasi sa workout is consistency. Ngayon, ang ginagawa ko sa life ko ngayon, pagising ko pa lang, pag tinatamad na ako mag-workout. Kasi ang workout time ko kasi, paghatid ko kay Claudine, sa wifey ko, paghatid ko sa kanya alas 8, diretso na ako gym niyan. So, ang mangyayari, pag tinatamad na ako, biglayan puputok sa mind ko yung word, yung boses na obedience. So, gagawin. Tama, sige na. Ayun, gagawin ko siya. Gagawin ko na siya agad. Tapos may time na tinatamad ako mag-work ng yung mga music projects ko. Tapos tinatamad na ako. Pero yun yung schedule. Nakaschedule kasi lahat ng nakaschedule. Alas 9, na. Alas 10, start na ng music. Tinatamad ako. Lalo hindi ko pa nakaligo. Ayun ako, sarap matulog niyan. Diba? After workout, matulog ka kasi nakapagod. Boses sa tenga ko, obedience. Okay, tayo. Super effective siya. Maganda. Maganda, Marbs. Maganda. I-share mo na yung gisabi mo, Marbs, na yung yung, halimbawa, tamarin ka. Tapos, yung sabi mo na, puntahan mo lang. Stay ka lang. Sige na. Yung... Tama ba yun? yan, share yan sa akin ng isang kaibigan ko. Sige na. Pag tinatamad ka daw na gawin yung isang bagay, pumunta ka lang dun sa, kung saan lugar man yun, yung kailangan mo gawin yung task na yun. Pakita ka lang 15 minutes. 15 minutes? 15 minutes rule. Tapos wala kang gawin. Kasi tinatamad ka, diba? Pero nandun ka na. For example, gym. Tinatamad ka mag-gym. Punta ka lang sa gym, 15 minutes. Upo ka lang dun. Mamaya, tingnan mo, mag-workout ka naman.
15 minutes rule. Kaganda talaga din. No, so yun Mars, maganda yung obedience the word, no? And maganda talaga na guidance yun sa 2025. So ang Discipline. one word ko is discipline. So yun nga, as I ponder sa life sa quarter ng life ko, marami akong nakita ng mga lessons, no? Oo. Na ang hindi ko talaga, yung question kasi yan Marvs is, am I serious about discipline or am I just doing discipline para may checklist lang? Oh. Gets mo? Maganda. Kasi kung serious ka sa discipline, araw-araw mo talaga gawin. Which, pag ponder ko ng life ko, nag-a-apply ako discipline pero after a month, tama rin. Tapos after a month, wala na. Tapos apply naman. Reset. Sige lang reset ba? Reset. Tapos yung tinanong ko sarili ko, ano ba? Seryoso ba ako dito sa discipline? So, na-realize ko na sa years na nag-apply ako discipline, hindi ko pa talaga try yung naging serious ako. Tapos, kung hindi pa ako nakatry naging serious, may track record ba ako na nagseryoso ng isang bagay na which is, meron, yung kape. Okay. From 5 times a day, last 2 years ago, down to 1 cup a day. Yun na yung kape ko. And nakuha ko yan through discipline. Didisiplinahan ko talaga sarili ko noon na, okay, 1 cup a day lang ako. Alam mo bakit? Bakit, Mars? Bakit ko yung ginawa? Kasi, yung sa 5 times a day na coffee ko dati, napansin ko na Nagpapalpitate naapekto. ka? Wala. Dati Sa wala, 5 Mars. cup? Sa 5 cup Hindi ka wala. nagpapalpitate? Tapos yung ikatatlo ko, Mars, Red Bull pa yun. Ronan, shout out, Kois. Ang bala ko kung gatikal ko, Kois. Si Kuya Ronan? Di ba Red Bull ta? Red Bull or Monster? Yun? Ang pangatlo. Realize ko na kung hindi ako nakakape, hindi na ako masaya. Okay. Okay. Yun. So yun. Meron akong track record ng discipline. What I'm going to do is to be serious about it in other aspects of my life. So ano yung week sa life ko na kailangan ko ng discipline, doon i-apply ko siya ulit. Okay. Ngayon, serious na ako. Anyways, Marbs, ikaw, may additional ka? Yung discipline, di ba, araw-araw natin gawin? Araw-araw natin gawin. May time talaga dyan hindi natin magawa yun. Kaya, very important yung track record. Track record. So for example, ngayong araw, nagawa mo na yung mga kailangan mo gawin. Isulat mo yun sa journal. Day 1, ito yung nangyari, nagawa ko lahat. Ganyan. Day 2, nagawa mo ulit, sulat mo ulit. Day 3, sulat. Day 4, hindi mo nagawa. Hindi ko natapos yung ganito, ganyan. Day 5, natapos ko, ganyan. So, pagbasahin mo na yung lahat, may times kasi na ma-feel mo, unproductive ka. Ma-down ka kasi niyan. Ngayon, pag na-down ka, tingnan mo yung statistics. Ang statistics na yung journal. So, pag nakita mo, feeling ko unproductive talaga ako. Pero pag tingin mo ng the whole month mo, 5 araw ka palang unproductive. So, 25 days ka nang masipag. So, magiging pa rin siya, motivation siya. Na, it's not bad. Ganun. Ganda. Kasi may mga tao kasi, di ba, na ma-down talaga. Ma-down. Sayang, di ko talaga nagawa yung ganito, ganyan. So, yun din ang maganda sa journal din. May track record ka. May track record. Let the number speaks itself ba? Yan. Tawa. Marvs, one word, and then yung last na natin, goals. Bakit? Goal. Ang goal ko for 2025 na. Ang goal ko for 2025, sinabi natin sa podcast, Marvs. Ano man? GG, maging accountable din sila. Ay, I-check din nila tayo kung sorry. Hindi, okay man. General na lang na goal. Gusto mo save? Hindi, oy. Goal na lang dito sa podcast. Ako muna. Ang goal ko siguro 75. Wait. Next year. 75 weight. Ay, ako din. Gusto ko din yun. 75. Sige. Ganun din ako. Ang goal ko for 2025 is... Tapos, Mars, maganda 75. siguro, Mars, na kada third episode natin, alternate ba? I-present natin ang weight natin. Ano weight mo?
Okay, yun man ang goal natin. Alam naman nila. Wala tayong goal. Pero dapat ma-maintain natin siya for the whole Hindi naman yung at least may nagabawas ba, hindi padagdag. Sige. Kay kalimbawa every three episode man. So may episode pa nito. Tapos next episode naman. Tapos pagka next episode nun, Pwede. wait. Pwede. So ito yung sinabi mo kanina. Ginawa natin din na yung accountability ng mga nanonood. Ito yung maganda accountability kaya wala tayong magawa. I-content mo tayo ng mga nanonood. Uy, yan? Ba't hindi pa rin kayo nagbawas? Ba't tumaba itong isa? At least ako, makabasa ako ng 10 books. Yan din ba naisip ko din sa next year. Yan, 10 books next year. Ikaw, at least lang, at least 10. At least. Actually, hindi na naisip ko din kanina at 10 book. Pero masaya ko parang, kaya ko naman talaga yan. Pero, ang goal ko next year is matapos ko ang Bible. Na yung buong ang daming books na yun. Dami. 40 books? My goodness. Ayan. Nice goal, Marbs. Nice goal. Siguro, Marbs, next year, pag-aralan ko ang meditation. Gusto ko din pag-aralan. Pag-aralan ko. Yun yung goal ko, matuto ako mag-meditate. Tapos, may nabasa ako na, Marbs, libro ngayon. Yung scatter focus daw ang tawag. Ano yan? Ang hyper-focus, may dalawang focus daw yan. Ang hyper-focus, yun yung kailangan mo sa job mo, Marbs. Di ba, meron kang state na kung naka-ano ka na ng headphone, diretso na yan. Okay. Hyper-focus tawag dyan. Hyper-focus, okay. Kaya ang scatter focus, para yan sa creativity, yung maglipad ang utak mo. Kaya gamit mo rin pala yan. Kaya kailangan maglipad ang utak mo sa paggawa ng melody, di ba? So, ang paliparin mo, opposite siya ng hyper-focus. Kung ang hyper-focus is straighten mo yung utak mo para magawa ang isang task. Ang scatter focus, ipa-wonder mo ang utak mo para mag-increase ang creativity mo at saka makarest din siya. Ano kayong tawag dun sa dalawa pag hinalo mo yun? Feel ko kasi dalawang ginagamit. Mixed, yun. Mixed hyperfocus at saka scatter focus. Yun. Ginagawa pala natin siya pero maganda yung ma-aware ka na alam mo yung alam mo na scatter focus to, alam mo na hyperfocus to. Interesting lang yan. Interesting. Sige ko matapos ko, send ko sa'yo. Libro yan? Libro. Ay, okay. Hyperfocus at saka scatter focus. Scatter focus naman, magamit yan siya, Marbs. Yan yung maglipad ang utak mo. So, igamitin mo yan siya para mag-solve ng problems. Okay. Maghanap ng mga loopholes sa mga mali. Yan. Diyan man maganda maghanap ng mga mali, maganda maging creativity mo, mag-increase kung galipad ang utak mo. Yan. Actually, nung high school ako, high school elementary, sige daw. Ginagawa ko yan, Zel. Hindi scattered focus ang term ko niyan. Ano? Hindi ko din alam ang term ko, pero ang sinasabi ng self ko is nilalagay ko yung self ko sa third person. Kunwari may Marvin na isa dito, tinitingnan niya to. Maganda ba yung song? Maganda ba yung tono? Pangit. Wag, delete natin to. Ganun. Yun yung sinasabi niya. Tama ba yung time in ni Marvin, tama ba yung oras niya? Or late siya? Late si Marvin, pangit. Ulitin natin. Ganun. Yun yung ginagawa ko. Para ma-check ko saan ang butas doon. Nice, sige do. Kaya magsulat ako, very cautious ako. Okay, may melody. Ganyan. Kasi ginalagay ko yung sa client na mata. Ayan. Nice. Maganda siya na practice. So yun yung ko, Mars, nabasa ko, hyper-focus at scatter focus. Tapos, paano mo daw yung scatter focus? Paano mo daw i-activate yan? Paano, Marbs? Paano? Ngayon, kaya pala nahihirapan yung mga tao ngayon kasi meron na tayong mga cellphone, mag-notify ang cellphone. Wala mo yung dati, Marbs, mag-CR ka, di ba? Mag-number 2 ka CR. Di ba? Wala kang cellphone dati, tingnan mo yung mga shampoo. Basahin mo yung mga label ng shampoo. Ayun. Yun, doon mag-activate ang scatter focus. Okay. Maglipad na yung utak mo. Parang yung statwa na thinking man, ba yung statwa na yun? Thinking, di ko alam. Basta yung nasa toilet? Thinking. Baka yung scatter focus Ibig sabihin, ipa-board mo lang daw ang sarili mo. Okay, diba? mag-wonder Hindi ka man yung ma-board sa cellphone. Okay. So, kung gusto mo ma-activate ang scatter focus, magawa ka ng something na very boring talaga. Tapos
halimbawa, yung cellphone, tapos, di ba, mag-shampoo. Tapos may makita ka na word, tapos shampoo, tapos may maisip ka na naman, hasta maglipad na yung utak mo. Okay, Ay, gets. naka-scatter focus na ako. Sige, ano pag-isipin ko? Ganun siya. Okay, gets. Ganun yung scatter mo. Scatter focus, walang Hanap tawag ka, dyan. na ano ka lang, huwag ka maggawa ng something na engaging. Maggawa ka ng something boring. Boring. Oh, boring siya. Ginagawa ko actually, Zal, pag may client na ako, kailangan ko ng melody kasi una kong ginagawa, maliban sa lyrics. Minsan lyrics, minsan melody. Pero usually melody. Ginagawa ko, Zal, punta ko ng 7-Eleven, bili ko kape. Tapos alam ni wife yan, hindi ko yan siya ginasama. Ako lang mag-isa sa 7-Eleven. Sa loob lang ako ng sasakyan. Tapos, as in super boring, walang music. Out of everybody's na mata, nadulang sa loob ng sasakyan. Tapos pag inuwa kong kape, tapos mag-isip ako melody. Kasi sobrang boring yan. Walang music, wala lahat, nakaganyan ka lang. So lang ginagawa, as in total shutdown ng utak ko. Okay. may magagawang melody na kagad. Okay, scatter focus, walang tawag. Scatter focus yun. Sobrang boring. Yan. Sobrang boring ko lang mag-isa, nakaganyan ka lang. Pero kailangan ko talaga siya gawin kasi naging system na siya, Zel. Hindi ka sa makaisip ng melody pag may kausap ako or may mga tao sa harap ko. Kailangan nandito lang ako sa tabi, nandun ako sa malayo. Yan, 7-Eleven, sa labas. 7-Eleven, baka naman. So, quick recap. Maganda mag-reading. Try nyo, kahit anong book. May, kunwari, for example, may problem ka may anger issues ka, find a good book na ano mo yun, na masolusyonan mo yun. May money, na handling na problem. Yan. Merong book na ganyan. Merong book. Ang daming books. Daming books. Lahat ng problems natin sa life is nasolusyonan na yan ng ibang tao. Ready actually ang informations and the solutions for that. We just have to seek for the solutions nandiyan sa mga book. Number 2, yung one word ko is obedience, kay Izal is discipline. Kayo kung may anong one word nyo, comment nyo na sa baba. Comment lang Parang dyan. vlogger na. May ano na tayo. Hello, 12 subscribers. Tapos, number 3, ang goal natin for 2025, ang goal namin dalawa ni Izal is maging 75 yung weight namin. And then si Izal, personal goal niya magkaroon ng 10 book na matapos. Na mabasa. Ako naman, matapos ko yung Bible kasi gusto ko tapusin. Nice. Yan. So, that's it. Nice. That's it. Yun na. That's it. So, sana po, marami kayo natutunan for this episode. Yes. And, see you again sa next episode ng Podcast. Yeah. Nice covers. Grabe. Akala ko na record ba? Talaga ba?